Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, wala po tayong ibang gagawin kundi pasalamatan at awitan ang ating Panginoon. Damhin mo ang presensya ng Diyos at lahat ng papuri ay nararapat lamang sa Kanya. Sige po, tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay. Wow.
patak ng buhay sa aking kahinaan, sa bawat tuhod at panalangin. Di mo ako iniwan, Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Korinto, Kabanata 11, talatang 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang pag-alala sa pagkamatay ng ating Panginoon ay nagsasaad ng pagmamahal niya at sakripisyo sa krus upang ikaw ay lumaya at upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. At sa atin pong pagtanggap ng tinapay at sarong ito, tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Sige po, iyuko po natin ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata at manalangin po tayo. Panginoon, sa pagtanggap po namin ng tinapay at sarong ito bilang pag-alala ng iyong katawang binayubay at sarong nagpapaalala ng dugong tumulon doon sa krus ng Kalbaryo, kami po'y nagdideklara na sa pagtanggap namin ng tinapay at sarong ito, kasama mong ibibigay ang kasaganaan, kalayaan at kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Dahil sinabi mo sa iyong salita na sa latay at dugong tumulo, magandang buhay ay aming tinamo. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya at habag na patuloy mong pinararanas sa bawat isa. Ikaw, O Diyos, ang mapaluguran sa lahat ng ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Samuel, Kabanata 24, talata 23, nang maibigay niya ang lahat ng ito ay tinugtong pa niya. Maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Mga kapatid, magbigay tayo ng nararapat sa ating Diyos, sapagkat hindi siya kung sino-sino lamang. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng ating pangangailangan. Kaya't huwag tayong matakot na ibalik ito sa Kanya at gayon paman hindi siya tumitingin sa salapi. Bagkus sa puso ng isang tao kung totoo bang nagbibigay o hindi. At sinusuri ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya bago tayo magbigay, siguraduhin muna natin na ito ay kalugod-lugod at nararapat sa Panginoon. Lagi nating iisipin na sa ating pagbibigay, mas mahalaga sa Panginoon ang quality over quantity. Give to the Lord what belongs to the Lord, and give what He truly deserves. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Sige po, tayo po ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga accounts na makikita po ninyo sa inyo pong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Sana kayo po ay patuloy na napagpapala ng ating gawain. Sama-sama nating itaas ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay at sabay-sabay tayong lumago sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Mahalaga pong nais ko pong ibahagi sa araw na ito
Pakinggan po nating maigi sapagkat ang mensaheng ito ay para sa akin at para sa iyo. Why we need to multiply? Bakit kailangan nating magparami? Sa aklat ng Genesis 1:28, sa unang bahagi ng talatang ito, ang sabi, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it. Sa Matthew 28:19 and 20, ang sabi ng Biblia ay ganito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Pag-uusapan natin ngayon ang napaka-importanting aspeto ng ating pananampalataya, ang pagpaparami o ang multiplication. Sa buhay Kristiyano, ang pagpaparami ay hindi lamang tungkol sa bilang, kundi sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos, pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagpapalaganap ng pagpapala sa iba at sa ating kapwa. Bakit kailangan magparami tayo? Dahil una, it is a command from God. Unang-una, ang pagpaparami ay isang utos mula sa Diyos. Sa Genesis 1:28, sa binasa kong talata, noong nilikha ng Diyos ang tao, sinabi niya, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Makikita natin dito, ang unang utos na ibinigay ng Diyos sa tao ay ang magparami. Ito yung unang utos na ibinigay ng Panginoon. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagpaparami, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng ating pagsunod at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Bilang mga nilalang ng ating Panginoon, tayo ay tinawag upang magpatuloy sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian at gawing bunga ng ating pananampalataya ang iba pang tao. Ito ay utos ng Panginoon, ang tayo ay magparami. Pangalawa, it fulfills the Great Commission. In the book of Matthew, chapter 28, 19 and 20, the Lord Jesus said, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ang utos na ito ay hindi lamang para sa mga apostol noong panahon ni Jesus, kundi para sa lahat ng Kristiyano. Ang pagpaparami o making disciples ay isang mandato na itinaguyod ni Jesus upang ang bawat isa sa atin ay magbahagi ng Ebanghelyo at magsanib puwersa ng pagpapalawak ng Kanyang kaharian sa lupa. Tulong-tulong tayo mga kapatid. We are not called just to stay comfortable in our faith, but to multiply it by bringing others to Christ. We are called to go win souls and make disciples. Tayo'y tinatawag ng Panginoong Diyos upang tayo'y humayo, magparami ng mga disipulo. Huwag lang tayong maupo sa church tuwing linggo at akala mo paglilingkod na yun sa Diyos. Hindi siya humarap ng katakot-takot na pagdurusa sa krus para lang tayo maupo sa church tuwing linggo. Lahat tayo ay iniutusang humayo at mamunga. Paramihin natin ang kikilala at sasamba
sa ating Panginoon. Mag-imbita sa gawain. Yayain mo ang anak mo. Yakagin mo, asawa mo, kaibigan mo, kaopisina mo, kaklase mo. Lagi na nating naririnig, walang maliit na church kapag lahat ay nag-i-invite. Tulong-tulong tayo mga kapatid sa Panginoon. Lahat tayo ay dapat nag-i-invite. Lahat tayo dapat nag-win ng ating kapwa. Ikaw kaibigan, ikaw kapatid, maliban sa iyo, sino na ang mga nawin mo sa Panginoon? Let us fulfill the Great Commission. Mula na makilala mo ang Panginoong Diyos, sino-sino na ang naakay mo? Ilan na ang naging bunga mo sa pagsunod sa Great Commission ng ating Panginoon? Bakit kailangan ng pagpaparami? Pangatlo, it expand God's kingdom. Sa pagpaparami, hindi lang tayo nagdadala ng mga newcomers o mga bagong dumadalo sa simbahan, kundi mas lalo nating pinapalaganap ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. People need the Lord. Gamit ang ating buhay at mga testimonya, tayo ay nagiging instrumento upang may parating ang pag-ibig at kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Ang pagpaparami ay isang paraan ng pagpapalago ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sabi nga ni Jesus sa Mateo 13:31 hanggang 32, ang kaharian ng Diyos ay parang buto ng mustasa na kahit maliit ay lumalaki at nagpaparami ng bunga. The vision of Jesus is big, that all may be saved and come to the knowledge of the truth, na ang lahat ay maligtas at makakilala ng katotohanan. Kung gaano kadami at kalaki ng pamilya mo, kung gaano kadami ng kamag-anak nyo, kaklase mo, kaibigan mo, ganon kadami at ganon kalaki ang vision ng ating Panginoon. The vision is about multitudes of harvest. Kumilos tayo mga kapatid, abutin natin sila. Abutin natin ang ating mga sari-sariling pamilya at mga kaibigan. Abutin natin ang ating kapwa. Let us expand the kingdom of God. Let us populate heaven and empty hell. Pang-apat, mga kapatid, bakit tayo dapat magparami? It brings glory to God. Ang pagpaparami ay isang paraan upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. In the book of John 15 verse 8, Jesus said, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Kapag tayo ay nagpaparami, ibig sabihin dito, ay namumunga tayo sa ating pananampalataya at ginagawa natin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang bawat bagong buhay na naaakay natin sa pananampalataya, bawat disciple na ating tinutulungan, ito ay isang pagpaparangal sa Kanya, pagpaparangal sa ating Diyos. Ang bawat buhay na nagbabalik loob sa Panginoon ay nagiging patotoo ng Kanyang kapangyarihan at biyaya. Naluluwalhati ang Diyos sa ating mga bunga. Ipakita natin sa Panginoon na bawat isa sa atin ay umaakay ng kapwa.
Bawat isa may inaakay at may inaalagaan. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ay mandato sa atin ng Diyos. Sabi ng John 15:16, "You have not chosen me, but I have chosen you, that you should go and bear much fruit, and let the fruit remain." Tayo ay inuutosang humayok at mamunga at manatili ang ating bunga. Panglima, it is an act of love for others. Ito yung panghuli. Ang pagpaparami ay isang akto ng pag-ibig para sa ibang tao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa atin lang, kundi ipinapasa natin ito sa ating kapwa. Ipinapasa natin ang pagmamahal sa iba. We multiply because we want others to experience the same joy, peace, and eternal life that we have in Christ. Ang pagpaparami hindi lamang tungkol sa pagpapalaki ng bilang, kundi tungkol sa pagpapalaganap ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Let us share the love of Christ to them. Tandaan mo, kapatid, may ginamit ang Diyos sa iyo na nagtiyaga at nagmalasakit sa iyo upang maakay ka. Kahit noon na tinatanggihan mo, pero yung ginamit ng Panginoon sa iyo, hindi siya sumuko sa iyo. Nagtiyaga at hindi sumuko, maakay ka lang. Ngayon, kapatid, ikaw naman ang magtiyaga at magmahal ng iyong kapwa. Akayin natin sila at pagmalasakitan. Isang araw, magpapasalamat sila sa Diyos dahil sa inyo. Dahil hindi ninyo rin sila sinukuan. Mga kapatid, ang pagpaparami ay isang panawagan na tayo ay umaksyon, kumilos. It is a call to action na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo tinawag para lang magtagal sa ating pananampalataya at mag-enjoy ng mga pagpapala. Tayo ay tinawag upang maging instrumento ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, magdisipulo, at mag-extend ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Bilang mga Kristiyano, we are all commissioned to go and multiply. Not just by having children or by growing our churches, but by expanding God's kingdom through love, service, and making disciples. Humayo tayo at mamunga tayo ng sagana. Mga kapatid, importante sa Diyos ang bunga. Naghahanap siya ng bunga. Pakitaan natin siya ng bunga. Isang araw ang Panginoon ay lumapit sa puno ng igos. Mayabong, maraming sanga, maraming dahon. Pero ang hinahanap ng Panginoon ay bunga ng punong yaon. Kaya lang wala siyang nakitang bunga. Kapatid, hahanapan ka rin ng Panginoon ng bunga. Kailangan nating humayo, umakay ng kaluluwa. Akayin natin ang ating kapwa. Hayaan nating maluwalhati ang Diyos sa ating gagawin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pag-ibig at biyaya na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Gabayan po ninyo kami upang magparami. Hindi lang sa bilang, kundi sa pagpapalaganap ng iyong mga aral at pagmamahal sa mga tao sa paligid namin. Magawa namin silang mahalin, pagmalasakitan at akayin, palapit sa iyo. Naway maging tapat kami sa pagpapalago ng inyong kaharian dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Magpatuloy po tayo sa pagpaparami, hindi lamang ng ating mga sarili, kundi ng pag-ibig at kaligtasan sa ating kapwa. God bless you all. God bless you all. Magsitayo, itaas ang mga kamay, at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!